Mga kababayan, ang dami pong nangyayari sa atin ngayon, no? Nakakagulat po at isa nga po dito, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa dahil nanggigigil na po kami talaga. Ang pag-aresto po kay Bongo. Ito po ay nilaan ni Pulong Duterte na mahilig po umiyot ng mga babaeng bayaran. At ang sabi niya nga daw po ay aarestuhin na si Bongo ng ICC kasama si Albayalde at isa pang pulis. Ano masasabi niyo dyan? Meron akong nakuhang info dyan. Actually, last 2 weeks ago, na ikwento sa akin niya nung aking hindi to Tweety Bird eh. This is a Falcon. Falcon. Falcon yung nagkwento sa akin. Ang daragit eh. Malupit yan. 2 weeks ago. Falcon, no? This is a Falcon. Talagang nandadagit to ng mga kriminal. Talagang nagpapakulong ng kriminal tong tao na to. So nabanggit niya sa akin yung ano na yan. Sabi niya, standby ka ko tawagan kita. Pupuntahan natin to. Medyo mainit-init. Sabi niya talagang tutuparin niya daw na yung pangako niya doon sa mga EJK victims na ipakulong yung mga dapat ipakulong. Sa akin naman. Kasi alam nyo, hindi na bagong usapin yung warrant of arrest ni Bongo. Tama. Last year pa, naririnig na natin yan sa magiting gwapo na katulad natin. Yeah. Walang iba kundi si Senador. ex-Senator Antonio Trillanes. Wow. Laging bukang bibig niya yan nun Kaya para sa akin, hindi na ako nagulat. Ang ikinagulat ko, alam nyo, Ano? Ano yan? galing kay Pulong. Doon ako nagulat. Kasi from Netherlands kasi, mayroong nag-spills kay Pulong Duterte na nilabas ni Warren. To be honest, kung ako tatanungin ninyo, meron na. Meron na. Na kumbaga, we are waiting na lang sa perfect time to execute kung paano aarestuhin to. Sino ang NBI ba ulit? Ganito ba ulit? Kasi yun ang mangyayari. Meron na. O dahil dyan, meron din nasusulat mamaya para kay Bongo. Abangan. Ako tatanungin mo, this is biggest achievement para sa akin. Doon sa mga accomplishment, doon sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. So mga putang ina nyo, tawanan nyo ako ngayon. Sabihin nyo, umiiyak ako. Oo, totoo. Kasi naaawa ako doon. Pero kayo mga putang ina nyo, ito ngayon ang ganti namin sa inyo. Ipakukulong namin yung mga dapat ipakulong sa inyo. Pero teka muna, may liliwanagin ako. Ano Kasi yan? yung mga DDS, ibinibintang kay Pangulo. Bakit? Wala kinalaman sa Ganito presidente. nga so ang kredito ba kay Pangulo? Oo. Si Pangulong Bongbong ba talaga ang nagpapakulong netong itong mga putang inang nakagawa ng kasalanan sa mga mahihirap nating kababayan? O di kredito natin kay Pangulo. Gusto nila yun. Pero I just want to correct. Si President Bongbong Marcos sumusunod tamang sa tumatarima sa batas. Okay, walang kinalaman si Presidente Bongbong Marcos dito. Okay? Ang nag-file ng kaso kay Bongo, kay Duterte, kay Bato, dyan sa ICC, is walang iba kundi si former Senator Antonio Sani Trillanes. At ang Magbalo party list kasama si Kong Gary Alejano. Kaso nga, ang nangyayari, ipinipilit ng mga Duterte camp na si Pangulong Bongbong Marcos daw talaga Kundi ba naman mga bobo, ayan tuloy, lalong gumaganda yung imahe ni Pangulo. Dahil parang si Pangulo pa ngayon naging hero ng mga tao na inabuso ni Digong nung panahon ng kanyang rehimen. Yung mga biniktima nilang EJK. So si Pangulo pa ngayon na sikat. Di ba? Kasi, Sige, sakyan natin yung Yung naratibo nila. Sakyan natin yan. Sasakyan ko yun. Papunta crossing. Crossing tayo. Hindi tama yung sinabi nyo na kung sasakyan natin yan, katakot-takot na legacy ang iiwanan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero nyo. Isingit mo na nga, sakyan natin. Paano mo ngayon sa Biwik leader? Di ba? Like I said sa mga vlog sa mga Bengador episodes natin, like I said, President Bongbong Marcos is silent but deadly. Yan ang sinabi ko dito. Matagal ko na sinabi yan. Napakatahimik ni Presidente pero kita nyo naman, sumisigaw yung umaaray yung mga kalaban niya. The fact na Ito nga yan Alam mo, sinabi ko, madalas ko tong sabihin. ano?
masyado niyong minamaliit yung presidenteng Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba sabi ni Digong, weak leader. Ano nangyari sa kanya? Nasa Netherlands. Sabi ni Kibuloy, ganun din. Nasa Pasig. Nakakulong. Ganun din si Sara Duterte. Impeach, may impeach. Ganun din si Bato de la Rosa. Tatago. Alam mo, may kikwento ko sa inyo. Hindi Ano nyo yan? alam ito eh. Oh. Alam nyo ba na si Bato de la Rosa at si Pangulong Bongbong Marcos magkaibigan? Oo. Pero ang nangyari kasi, itong si Bato de la Rosa, hindi niya tinuring na kaibigan si Pangulo. Dahil kay Duterte. Bakit, kamo? Kasi, di ba nag-imbestigayan kasama si Morales yung kalbong maingay din? Yung pinilit yung butas ng puncher. Kaibigan ang turing sa iyo ni Pangulo, pero anong ginawa mo? Ngayon magsisisi ka. Kung bakit, di ba? Tinarantado mo ako tapos ngayon hingi ka ng tulong sa akin. Yes. Kahit sino naman, kahit diba? sa akin gawin yun, sipain ko Kaya, pa yun. kaya nga si Koy, mamamaril yan eh. Koy, huwag ka mamamaril, Koy. Huwag ka Relax ka na. Pag ganun tao, mga ganun tao, pre. Yan ang dapat pinapatagal buhay, no? Si Bato? Si Bato. Mga kababayan, pagpasensya na si Koy, medyo hindi pa nakakainom ng gamot. Pero mga kababayan, ang nais namin ipundo sa inyo, eto kung pag-aresto ni Bongo ay hindi na po bagong issue. 2017 po, ayon nga po sa ating mga kapatid dito, 2017 pa po ang kaso na yan. At itong kaso na to ay hindi po natin, hindi pwedeng gawing wala na lang. Kailangan po, kaya nga po sabi namin dito, kami po, nagpunta po kami mismo sa pinangyarihan ni Kian at nauunawaan namin mismo ang damdamin ni Koy. Yung bigyan po namin ng mga relief na mga bigas doon sa mga senior citizen ay doon po mismo kinaladkad si Kian. Kaya nauunawaan na po namin ang damdamin ni Koy kung bakit umuhugot siya talaga. Actually, yung lola niya pa rin nabigyan natin. Oo, yung lola pa, di ba? Nandun. Nandun pa. Hello po sa inyo lahat sa mga susunod po, babalik po kami dyan. Pero ngayon po, pinapangako po namin sa inyo, hindi po namin titigilan po itong pag-aresto kay Bongo. Dahil ito po, 30,000 buhay po ito. Pero ako, Boss Mike, naniniwala ako, hindi lang dapat yan ang kaso ni Bongo dapat isama dyan yung Parmali, di ba? Yung Parmali, kaya mga 50,000 talaga Saka sa flood control, meron din siya sa flood control. Wait lang, masyado kayong atat. Pero meron akong info na nakuha Oh. na matindi-tindi kung bakit mabilis lumabas yung warrant ni Bongo. Mamaya pag-uusapan natin dito yan, patikim pa lang naman to. Ito yan. Puntang ko yung sinasabi nyo, Parmali, ano pa? Flood control. Ito kasi yun, usapin ng Pilipinas yun dito ginawa yung krimen na hindi na isampa sa ICC yun dahil hindi naman nila sakop yun. Correct. So dito natin lilitisin yun si Bongo. Kaya kung magtataka kayo, bakit parang walang naisasampa kay Bongo? Kasi maapektuhan yung ICC warrant Hindi nyo iniisip Kasi, kita mo, di ba? Sige, tahimik kami. Sige, baka mamaya, papailang ka namin dito, maudlot pa yung pag-uwi mo sa ICC. Di ba? Tama yun. Pero sa tingin nyo, magtatago si Bongo hindi? Yun lang. Teka, Yun lang ano. nagbitiw na salita yan. Ano sabi niya? Harapin daw. Yun. Kaya may nasusulat mamaya tungkol dyan. Kaya mga kababayan, abangan nyo po Abangan nyo po si Direk Benny sa kanyang nasusulat na libro. Nandiyan na po.